thy gentle touch I feel. Please take my hand and lead me to a place where I can heal. I pray thy healing hands may rest upon my heart, and with thy love make whole again each torn and broken part. Wilt thou carefully bind my wounds and help me understand the cure for every pain I feel comes through thy healing hands. I am like the lame man, impossible to roll. Yet if I make it to my knees, thou lifts my heavy load. And when I am so weary that I cannot go on, oh, wilt thou wrap me in thy arms and carry me along? I pray thy healing hands may rest upon my heart, and with thy love make whole again each torn and broken part. Wilt thou carefully bind my wounds and help me understand the cure for every pain I feel comes through thy healing hands. The peace my heart yearns to feel is in thy outstretched hands. Happy Sabat po mga kapatid! Patingin po ng happy na Sabat sa mga mukha nyo. Huwag po tayong malungkot kasi nga po sinabing Happy Sabat, dapat nakangiti po tayo. Smile naman po dyan. Yan. Dapat po makita sa atin, Adventist pa naman po tayo, tapos pag sinabi nating Happy Sabat, malungkot po yung mga mukha. Di po nakikita sa atin ang Happy Sabat pag malungkot po tayo. Kahit maulan man yan, kahit bagyo yung dumating sa atin, smile lang, sabi nga po. Ako po yung nagpapasalamat si Sir Kiddy Gomez sa magandang awitin po na The Healing Hand. Totoo po na ang Panginoon lang po ang ating great healer. Siya po ang ating great doctor. Alam po natin kahit anong sakit man yan, kahit saang parteng katawan na masakit yan, emotionally man po or physically na mga sakit, alam po nating napapagaling po yan ng Panginoon. Amen po? Amen. Yung na-invite po ako ni Brother Clyde last June, mga line of 20, nag-message po siya sa akin. Sabi niya, Tin, pwede ka ba mag-message ngayon sa Divine? Tapos nilagay niya po yung date, July 5, 2025. Di ko po siya sinin. In-ignore ko po yung message. Kasi sabi ko, pag in-ignore ko to baka makahanap pa ng iba. Sabi ko. Pero next week, nung nakarang week naman po, nag-message siya, Tina, tuloy na. Sabi ko, iba talaga ang tawag ng Panginoon. Pag gusto ng Panginoon, talagang
mangyayari. Kaya hindi ko na po tinanggihan kasi alam ko pong ang Panginoon po yung tumawag po sa akin para po magsalita dito sa harap. Before po ako mag-start, let's all mag-pray po tayo. Our Heavenly Father, Lord, maraming salamat po sa araw ng Sabat. Panginoon, alam ko pong wala po akong kakayahan magsalita dito sa harap. Pero dahil sa pagmamahal at biyaya niyo po sa akin, naway ang maging salita ko, Panginoon, ang maging inspirasyon, hindi lang sa kanila, Panginoon, kundi sa sariling ako. Maging inspirasyon namin sa pang-araw-araw at sa aabot na mga panahon, Panginoon. Panginoon, ang aming dalangin, ang iyong presensya ngayong araw na to. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Napili ko pong title is Failure is Not Final. Or yung original po talaga nito is hindi po talaga ako yung gumawa. Ayan, copy-paste lang po yan. Nakita ko, kasi po may work ako na sa Canva po ako nag-i-edit. Sa clinic po yun na nag-i-edit po ako sa Canva. Tapos scroll lang po ako ng scroll. Tapos nakita ko po yung title, yung may presentation po, tapos may nakalagay, Failure is Not Final. Sabi ko, ang gandang message nito. Kahit gaano kamali yung mga nangyari past natin, alam natin hindi pa yun yung dulo. Amen? Alam natin na masama yung mga nagawa natin lately or yung nakaraan, pero alam natin may ikakabuti pa. Sabi nga po Sabi nga po sa Proverbs 24:16, yung binasa po ni Brother Arn, babasahin ko po siya sa Tagalog. Sapagkat ang matuwid, makapitong nabubuwal at bumangon na naman, ngunit ang masama ay nabubuwal sa pamamagitan ng kasukanaan. Yung kasukanaan po is, translate ko po siya sa medyo hindi malalim na Tagalog. Ang meaning po ay matinding kasamaan. Ayun, kahit alam natin pag may Diyos tayo, alam nating magbabago tayo. Amen? Ako po kasi yung tipong tao na naniniwala po ako na pwede pa tayong magbago. Lahat ng tao kayang magbago. From the word kayang magbago, it means na 100% kaya kong magbago. Iba yung lahat ng tao ay pwedeng magbago. Kasi sa word na pwede po, pwede pang hindi, pwede pang oo. So 50-50 pa po yun. Kaya ako naniniwala ako sa word na lahat ng tao kayang magbago. And ang great example ko po dyan is yung papa ko. Si papa po talaga. Alam po yan ng lahat, alam ng nakakarami kung paano ako lumuhod sa Panginoon. Paano ko pinag-pray sa Panginoon? Kaya yung may pinag-pray po dyan ng mga kamag-anak nyo, mga anak nyo, tatay, nanay, kapitbahay, mga kaibigan, huwag nyo pong itigil yan. Kasi buhay po ang Panginoon at nakikinig po siya. Alam naman po natin sa mga prayer natin, may 3 kasagutan lang. Just wait, yes, and no. And alam po ng Panginoon yung anong tamang panahon para sagutin niya yung mga dalangin natin. Ayan. Bible character po akong inilahad, si King David, si Peter, tsaka si Moses. Sila pong lahat ay mga naging character sa Bible na dumanas din ng kahirapan bago sila nagtagumpay. Lahat po tayo may mga challenges sa buhay. Lahat po tayo may mga kinikimkim na mga problema. Although hindi po natin siya ma-share sa iba, pero alam po natin sa puso natin na ang Panginoon, kahit hindi natin sabihin sa Kanya, kahit hindi natin ipagsigawan, alam ng Panginoon anong nasa damdamin natin. Alam ng Panginoon kung ano yung mga hiling na hindi natin nabibigkas ng mga labi. Yan, basahin ko po yung story po ni King David.
Ayan. Despite his great accomplishment and status as a man after God's own heart, experienced significant failure, most notably his adultery with Bathsheba and the subsequent murder of her husband, Uriah. This action led to a cascade and negative consequences within his family and kingdom, including internal strife and loss of a child. Then si Peter naman po, his denial of Jesus 3 times during Jesus' trial and his initial sinking when walking on water towards Jesus. Then si Moses naman po, often stemming from impatient, disobedience, and attempt to control situation in his own strength. Ganun po tayong mga tao. Gaano po ba katibay yung mga paniniwala natin sa Panginoon? Gaano po tayo katibay na lumapit sa Panginoon para humingi ng tulong? Gaano tayo katibay na kahit anong sabi ng ibang tao, mananatili tayo sa ating paniniwala? Ayan. The power of prayer. Sa mga challenges, gaya nga po ng title ko, failure is not final. Sa mga kamalian natin, pinagpipray natin to. Kaya the power of prayer. Mga kapatid, kamusta po yung prayer life natin? Kamusta po yung communication natin sa Panginoon? Sabi nga nila, prayer is a great communication sa Panginoon. Pero kamusta po? Nananalangin ba tayo lang na kapag may hinihingi? Nananalangin lang po ba tayo pag nasa kagipitan na ng buhay natin? Or nananalangin na lang ba tayo pag naaalala natin siya? At isa pa po, lalo na sa pagkainan, yung paulit-ulit na lang na prayer. Yung prayer ko nga, ako din po tamang-tama dito, prayer ko nga po, pang kinder pa sa pag kumakain po kami. Sabi ni Doc Tin, pray. Yung prayer ko po pang kinder eh. Kahit kinder, memorize. Yung simpleng blessing ng Panginoon na araw-araw niyang binibigay. Yung pagkain, simple. Pagkain, pagpe-pray mo, tapos memorize lang yung prayer na idadasal mo doon. Kahit po ako tamang-tama dito sa Great example nga po, halimbawa po, may friends kayo, binigyan kayo ng regalo, tapos di kayo nagpasalamat. Anong mafe-feel nung friend nyo? Ma-o-offend siya. Kasi nga, binigyan ko na ng regalo, di pa nag-thank you. Kahit man lang nag-smile, hindi. Pero yung Panginoon po, kahit nakalimutan natin Lord, thank you sa blessing. Lord, thank you sa pagkain. Pero di tayo ginanon. Every day, sinusustain pa rin ng Panginoon ang mga pangangailangan natin. Every day, binibigyan, sinusupply niya pa rin lahat ng mga pangangailangan natin. Pagkain, tubig, hangin. Libre po. Sinend nga po ni Tito Ed sa akin na video, yung sa matanda po, dahil sa oxygen. Ayan. Blessed po ako doon kasi yung naghihingalo na po yung matanda, dinala sa hospital, in oxygen. Tapos 24 hours lang po siya. Pagkatapos nun, magkano na bill? 50,000. Sabi ng matanda, ilang taon na ako dito sa mundo, pero hindi naman ako nagbabayad sa Panginoon ng ganito kalaking halaga. Compute po natin, ako 21 years old, compute ko sa 50,000 kasi 24 hours po yun. Magkano utang ko sa Panginoon? Sobra milyon, sobra bilyon. Tapos pasalamat lang po natin sa Panginoon, hindi pa po magawa kasi wala na. Yung fire po sa puso natin, yung seek natin sa Panginoon, wala na. Kasi mas nakafocus po tayo sa mga ibang bagay. Nako, yung bayarin ko. Nako, yung yung deadline sa school. Nako, ang ko. Ganon na po yung nasa isip natin. Next. What does it mean to pray? Yan. Pause and focus on the Lord. It is important to make time for Him. Or for reflect,
Reflect on the word of the Lord and what He does for you. Ask for what it is you need from Him. He is always listening. Why? Yield to His all-knowing truth, no matter your own understanding. And sabi po sa Mateo 6, verse 7, "At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga Gentile, sapagkat iniisip nila dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila." Yung na-topic din namin to sa youth, yung about po prayer. Ang dami pong verses na andon, mas nalaman namin na okay lang pala yung panalangin namin na basta wag lang talaga paulit-ulit. Yung paulit-ulit na, Lord, yung prayer ko kahapon, yun na po ngayon. Or minsan po, yung prayer natin, lalo na pag may event, sinusulat na lang para ready. Sige, ino-note ko yung prayer ko kasi may event. Para ready. Saan po yung sincerity natin sa Panginoon? Saan po yung... Sabi natin, mahal natin ang Panginoon, pero sa prayer man lang, hindi po natin siya kayang kausapin. Sabi nga po, prayer is a communication po para sa ating Panginoon. Ayan. May video po sana akong isi-share, kaso hindi po kaya ng network ko. Ayan. So, black lang muna. Isi-share ko about kay Papa. Dati po, alam po ni Doc Rose kung paano ko pinalangin si Papa. Si Papa po'y lasinggero. Yan. Nag-yuyosi. Kung gabi po, kung nasa bahay po yan, wala pa pong gabi, nakahiga na po yan sa sahig kasi nga po lasing. So nasanay po kami, elementary to high school, ganun po si Papa. Galing po siyang laot, 7 days po siya doon, uuwi siya ng 3 days lang po sila mananatili sa bahay, tapos ganun pa po yung senaryo. So, ano yung communication namin? Wala, kasi kami nag-aaral. Tapos pag uuwi namin, lasing siya, nakahiga na sa sahig. Tapos, pinagpe-pray ko yun na habang andito po ako Tapos nung umuwi po ako, last December, gulat na gulat ako. Hindi siya uminom, hindi siya nagyosi. So, walang hilatang tao sa bahay. Pagpasko po, sa amin, so masaya lahat. Si Papa po, sumisikat pala po yung araw, si Papa nakahiga na. Hindi pa sumasapit ang 25, 24 pa lang, si Papa nakahiga na, lasing na. Pwede mo na sipa-sipain, hindi na niya yun alam. Pwede mo nang kunin yung mga pera sa bulsa niya, hindi niya na yan alam. Pero nung umuwi po ako, praise God, wala pong nangyaring inom kay Papa. Hindi siya uminom, hindi siya nagyosi. Alam niyo po yung first time po naming maranasan magka-family picture. Yun po yung number 1 dream ko dati. Since elementary pa, lalo na pag sa school, bigay kayo family picture. Yung sa amin, edited eh. Na lang, kasi wala nga family picture. Simple lang po yun, family picture, pero di pa po magawa. Kasi nga po, pag andito naman si Papa pag nasami naman si Papa, laging lasing. Kaya first time po yung nagka-family picture. Kaya sobrang blessed po kami noon na, pati mga kapatid ko po umiiyak kasi first time po namin na magka-family picture. Kaya nga sabi ko kay Mama, ipaprint mo yan, ilagay mo sa bahay. Ayun. And noong December po, New Year na New Year, akala namin maglalasing ulit siya kasi New Year. So, pinupuntahan po siya ng mga barkada niya sa bahay. Halika na, ganito, ganyan, doon tayo sa ano. Alam niyo po anong sagot niya?
bibigasin ko po in Bisaya. Sabi, diri lang ko, kay kumpleto me. Sa Tagalog po, dito lang ako kasi kumpleto kami. Yung sabi ko, yung sacrifice ko pala na pagpunta dito, hindi lang para sa sarili ko, kundi para din sa pamilya ko. At least, sa doon, na-realize nila na mas mahalaga yung bawat miyembro ng pamilya, mas mahalaga yung kompleto yung pamilya, iba daw sa feeling na umuwi siya, na kulang siya ng isang anak, umuwi siya na may inaalala siya na isang anak na nasa malayo. Kaya nung pag-uwi ko, kasi nung pag-uwi ko po, hindi ko po talaga na umuwi. Pero siya po yung talagang pinag-ipunan niya, nag-book siya ng ticket na papauwiin niya ako ng December para magkasama kami Pasko tsaka New Year. Kaya sobrang happy ko kasi isang answered prayer. Dating niluluhod ko lang sa Panginoon, dating iniiyak ko lang sa Panginoon, pero natupad. Yan. Si Daniel din po, ganun. May mga struggle din sila sa life na dahil sa prayer, dahil sa paniniwala nila sa Panginoon, at ito'y binigay sa kanila ng Panginoon. Yan. Daniel, sabay-sabay po tayo, para di po tayo antokin. Yeah. Daniel was known for his habit of praying 3 times a day, even when it was forbidden by the king. He prioritized his faith and relationship with God, demonstrating unwavering trust in Him. Akalain nyo, 3 times a day, tayo, ilang beses tayo manalangin sa Panginoon? Pagising ng umaga, thank you, Lord! Tapos paggabi naman po, Lord, sana makagising ng umaga. Tulog. Minsan nga po, nakahiga na tayo pag nag-pray kasi pagod na. Yan. Kay Hannah naman po, tayo pong lahat ay magbasa. Hannah's story highlights persistence in prayer. As she prayed fervently for a child and kept her promise to dedicate her son Samuel to God's service. Ayan. Yung mga walang anak po, huwag po kayong mahinaan ng loob. In God's perfect time, ibibigay po yan ng Panginoon. Alam ng Panginoon kung anong kailangan nyo. Alam ng Panginoon kung anong mga tinitibok po ng puso natin. Huwag po kayong magalit sa Kanya na sasabihin natin, Panginoon, di naman ako nagkulang sa'yo, pero ba't di mo pa binibigay? Minsan po ako ganon. Tulad nga ng sinabi ko na ngayon, yung pag-invite po sa akin, tinanong ko pa yung Panginoon, Panginoon, ano naman, ako naman po. Ako na naman, baka may iba pa dyan, sabi ko. Kasi nga po, bago pa lang ako sa pananampalataya, bago pa lang sa akin lahat ng mga naririnig ko, pero sa gabay ng Panginoon, sa presence ng Holy Spirit, andito po ako sa inyong harapan, tetestimony po sa gaano pinagtibay ng Panginoon ang pamilya ko at sa pagmamahal niya po sa akin. Yan. Kay King David naman po, tayo po lahat ay magbasa. Many of King David reflect his prayers, struggles, and dependence on God during various trials and triumphs. Ayan. Si Jesus naman po, Jesus himself is Ayan. Yun yung time po na huhulihin na ang Panginoon. Pero ano pong ginawa niya? Nag-pray, mas lumapit po siya sa kanyang Ama. Ang Panginoon nga po natin na nandito sa lupa, nag-pray, ginawa niya po yun para maging example natin. Kaya sana po,
Hindi lang po sa inyo, kundi din po para sa akin. Mas lumabo pa ang faith natin lalo na po sa prayer. Huwag po nating kalimutan na ang relasyon po natin sa Panginoon nagsa-start sa prayer. Communication po talaga. And Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which all understanding will guard your heart and your minds in Christ Jesus. Amen. Next po, the power of trust. Tayo pong mga tao, paano po ba tayo nagtatrust sa ibang tao? Personally po sa akin, bago po ako mag-trust sa ibang tao, alamin ko pangalan niya, apelyido, edad, address, saan nanggaling. Lahat. Kung kaya ko nga po hingin biodata, hingin ko na lang po. Para mas madali. Pero paano po tayo maniniwala sa Panginoon? Sabi po sa Proverbs 3:5-6, tayo po lahat magbasa, trust in the Lord with all your heart and lean on understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Nung time po na Bible study po naming mga youth, may isang conversation lang po kaming na about po sa faith. Ayan. Bago po tayo magtiwala, aalamin natin lahat. Pero paano tayo maniniwala sa Panginoon? Paano natin paniniwalaan yung kapangyarihan niya kung hindi natin siya kilala? So, kailangan kilalanin natin yung Panginoon. Paano natin kikilalanin ang Panginoon? By reading Bible? Ano pa po ba? Especially, mag-pray din tayo for the guidance of Holy Spirit bago po tayo magbasa ng Bible. Nung unang basa ko po sa Bible, when I was mga high school po ata, New Testament po yung binigay kasi sa akin. Sabi ko, ano ba to? Hindi ko naman maintindihan. Puro pangalan. Yung yung ganon. Yung anak ni ganito, ni ganito, ni ganyan. Yun yung unang nabasa ko, nabuklat ko. Hindi ko na matandaan kung anong book yun. Simula nun, hindi ko na binuklat. Sabi ko na, di ko na iintindihan. Basta alam ko may Diyos. Pero hindi ko siya kilala. Oo, alam ko mag-prayer. Alam ko naman mag-pray. Our Father, Hail Mary, Glory be. Kasi dati po akong Katoliko. Dati, pag may event sa church ng Katolik, pwede kang manghingi ng tawad sa pare. Papasok ka dun sa ewan ko po pa anong tawag yung parang room. Tapos, i-confess mo lahat ng mga nagawa mong kasalanan, mga kamalian mo. Tapos, alam nyo po anong sasabihin ng pare? Hindi po sa ng Katolik po, pero ito lang po yung true experience. Sabi po na, sige, manalangin ka ng 3 Our Father, 3 Hail Mary, 3 Glory be. Sabi ko, ulit-ulit? Ganon kahaba? Sabi ko ganon. Ngayon ko lang po napagtanto, yung boundary po pala yun. Boundary lang na hanggang doon lang yung kaya kong ipanalangin. Hindi na ako pwedeng manalangin na yung kusang ako. Kung ano yung nararamdaman ko. Kung ano yung pighati ng puso ko, hindi ko na pwedeng ipanalangin sa Panginoon kasi may boundary eh. Our Father, Hail Mary, Glory be lang yung dapat mong
sabihin, paano naman yung nasa puso ko? Hindi ko na siya masabi. Kaya po nung napadpad ako dito, first time po akong pinag-pray ni Doc Rose sa worship. Di Tagalog pa kasi adjust ako, hindi marunong umitindi sa Tilayka ng Bisaya, adjust ako Tagalog. Nung nalaman kong kakaintindi pala ng Bisaya, so nagbisaya na. Nagbisaya na ako. Alam niyo po yung feeling na unang beses po akong nag-pray na bukal sa puso. Ang sarap po. Para po akong nawala ng tinik sa puso. Para pong lahat ng mga problema ko nawala. Kasi alam niyo po yung parang may friend kang andyan, pwedeng tumulong sa'yo, pwede mong lapitan, pwede mong, Lord, wala akong ganito, ganyan. At isa pa sa nagpapalakas ng trust ko sa Panginoon, lalo na po sa school. Ako po'y working student. At nagagalak po akong ibahagi sa inyo na 4th year na po ako. Dahil sa blessing ng Panginoon, first time pong wala akong, ang tawag ng note? Yung parang note po pag hindi makapagbayad ng tuition. Promissory note. First time po, hindi po ako nakapag-promissory note. Yung first year ko po, halos every quarter, puro letter. Minsan nagagalit na yung kasi letter na lang yung binibigay. Pero ngayon po, kahit hindi pa deadline ng bayarin, buo na yung pang-tuition ko. Alam niyo kung paano sinustain ng Panginoon, kung paano niya ako biniyaan, hindi lang po ako, kundi po pati pamilya ko sa probinsya. Alam niyo po, dati si Mama umiiyak, Nak, wala na tayong ganito. Nak, may babayaran si Mama. Nak, ganito, ganyan. Pero ngayon po, ultimo katiting, hindi na namin po yan pinoproblema. Kahit sabi, nagagalit na po si Papa sa akin kasi, bigay ka ng bigay sa mama mo, bigay ka ng bigay, ano pang ipon mo? Nagtatrabaho ka. Sabi ko na, hanggat kailangan nyo, hanggat kaya pa ng katawan ko, hanggat may Diyos pang nagsusustain, ibibigay ko yung dapat sa pamilya ko. Ibibigay ko yung para sa mga magulang ko. Kasi bukal po yun sa puso ko, hindi po yun sa pilitan na, sinasapilitan na po nila akong talagang dapat magbigay ka, ganon. Sila na po yung nagagalit kasi nga po, bigay ka ng bigay, wala ka ng ipon dyan, baka wala ka ng pang-tuition, baka walang, ganon po sila. Baka. Sabi ko sa kanila, I trust God. He sustained me every day, every minute, every year sinusustain tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya, ganon po yung paniniwala ko sa Panginoon na kahit anong problema pa po yung sumubok, alam ko pong may Panginoon. Ayan, may Bible character naman po na, yan. About naman po sa trust, yung nila, basahin po natin, Joseph, despite being sold into slavery, Joseph remained faithful and believed that God was with him. He trusted and God ultimately led to his rise to power in Egypt and the salvation of his family during a famine. Kay Moses naman po, out of slavery in Egypt. Ayan. Nakikilala niyo po kung sino yung nasa picture? Shadrach, Meshach, Abednego. Sila po yung number 1 na naging inspirasyon ko, lalo na sa trust po kay Jesus. Kung paano po nila
paano sila naniniwala sa Panginoon, nagtitiwala sa Panginoon? Sabi ni King Nebuchadnezzar, na dapat yumuko sila, hindi sila yumuko, hindi sila lumuhod. Sabing itapon sila sa fiery furnace, anong ginawa po nila? Hindi sila natakot. Kasi alam nilang may Panginoon. Nung naandun na po sila sa fire, nasa loob na po sila sa pugon. Pugon po yun sa Tagalog. Nakita po ni King Nebuchadnezzar na naging 4 po sila. Alam niyo yun? Hindi natin alam na katabi pala natin ang Panginoon. Hindi natin alam na pag tayo umiiyak, andyan yung Panginoon. Bakit pa tayo magtatanong na, Panginoon, ginawa ko naman ang lahat, pero bakit hindi mo binigay? Panginoon, wala naman akong kasalanan, pero bakit mo nagawang kunin yung mga mahal namin sa buhay? Lahat po ng nangyayari sa buhay natin, may rason po ang Panginoon. Bakit? At yun po yung testimony ko doon. Dati tinatanong ko ang Panginoon, ang layo ng Manila, taga Mindanao ako. Sabi ko, hindi ako marunong magtagalog, Bisaya. Sabi ko, pwede naman sa Cebu. Pero bakit sa Manila ang layo? 1 oras yung flight, higit pag airplane. Pag barko naman, 3 days. Ganon siya kalayo. Pero ba't pinahintulot niyo, Panginoon, na dito ako mapunta? Wala akong kakilala, wala akong mga relatives. Ba't niyo dito ako pinadala? Pero alam ko po na may rason na ang Panginoon. Hindi niya lang po binago yung physical ko pong paano po ako manamit, paano yung behavior ko, pati na po yung paano ako magsalita. Kasi po dati kung nakita niyo po ako, hindi niyo po gugustuhin. Hindi niyo po gugustuhin. Sinasabi ko na po. Ako po kasi yung klaseng babae na mabarkada sa lalaki, gala dito, gala doon. Pero ngayon po natutunan ko na po yung boundary. Natutunan ko na po kung paano kumilos babae. Dahil po yun sa Panginoon. Binago niya po, hindi lang physical, kundi po pati spiritual ng pananampalataya ko po sa Kanya. And next po, the power of surrender. Konti na lang po, matatapos na tayo. Ayan. The power of surrender. Sabi nila, pag nasa gera daw, kaysa sa mag-surrender ka, ilaban mo na lang daw. Kasi, pag magsusurrender ka, talo ka. Kung ilalaban mo, may 50% pang pwede kang manalo. Pero sa buhay, mas kailangan natin sumurrender sa Panginoon para tayo manalo. Amen? Kailangan natin isurrender hindi lang yung physical natin, yung health natin, kundi buong buhay na natin isurrender natin sa Panginoon. Kasi kung hindi natin isusurrender, sige Lord, surrender ko yung study ko, pero pag hindi study, ako bahala sa sarili ko. Pwede po bang ganon? Next, sabi po sa Proverbs 3, verse 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Surrender na natin sa Panginoon. Lahat ng mga kamalian natin, lahat ng mga nagawa nating alam nating hindi kaaya-aya sa paningin sa Panginoon, pero kalimutan nyo na yon. I-surrender nyo na sa Panginoon. I-surrender na natin. Kasi sa Panginoon po,
kaya niyang refresh, baguhin po tayo. Ayan. Bible character naman po na nag-surrender sa Panginoon. First po si Abraham. Tayo po magbasa. His willingness to sacrifice his son, Isaac, demonstrated and surrendered to God's command. Yun po yung pinaalay po siya ng Panginoon, pero wala po siyang maialay. Tatanungin ko kayong mga magulang. Pag sinabi po ng Panginoon na isa sa anak nyo is isusurrender nyo, kaya nyo? Kaya po? 50-50? Pag dalawang anak, pwede yung isa. Di ba po, ang bigat? Kahit nga po ako, hindi ako magulang, pero kung sasabihin po yung kapatid ko, ayoko po. Ako na lang. Sasabihin, ako na lang. Wag na lang yun. So, ganun po yung pananampalataya ni Abraham. Ganun po siya naniniwala. Ganun niya po sinurrender yung buhay niya sa Panginoon. Next, si Jesus naman po. In the Garden of Gethsemane, Jesus prayed for God's will to be done, even in the face of extreme suffering and death. Ang Panginoon po natin nung pinako sa krus, sinurrender niya na po yung buong pagkatao niya sa Heavenly Father. Pero tayo po, kahit ako po, sasabihin na, Lord, I surrender myself. Pero pag may desisyon na gagawin, wala ng Panginoon. Hindi natin tinatanong yung Panginoon na, Lord, kaligayahan mo bang gawin ko to? Lord, will mo ba to? Sinasabi po natin, oo, Lord, I surrender myself. Pero pag sa desisyon po, hindi natin kaya pong tanungin ng Panginoon kung will niya po ba yun or hindi. Yan. Next naman po, si Moses. Ayan. Tayo po lahat ay magbasa. Initially, demonstrating surrender despite his perceived Mary, the mother of Jesus, Mary surrendered for her life, accepting the rule of bearing Messiah. Queen Esther. Ayan. May narinig din po ako from Tony Gonzaga. Kilala niyo naman po siya. Sabi niya po sa isang quote, God destroy our plan because He probably knows that our plan will going to destroy us. Ako ganun po ako dati eh. 10 years from now, dapat ganito na ako. 5 years from now, dapat ganito na ako. Dapat dito ako magtatrabaho, dapat dito ako graduate, dapat dito ako ganito, ganyan. So ano pong nangyari? Binaliktad ng Panginoon. Wala pong ni isa ang nasunod sa mga plano ko sa life. Wala pong ni isa ang natupad. Kasi mas maganda pala yung plano ng Panginoon. Hindi na ako naghihirap. Hindi nahirap yung... Sabi nga po nila, mga classmate ko, parang hindi ka naman nag-aaral, di ka nga namin nakikitang pumasok sa paaralan. Homeschool po kasi ako. Sabi nila na, parang di ka naman stress. Gala ka nga ng gala trabaho ka pa ng trabaho. Nag-aaral ka pa ba? Ganon yung mga question nila. Sabi ko, oo. Pero sa patnubay ng Panginoon,
Hindi ako naghihirap. Lalo na, mga foreigner, mga teacher namin, di maintindihan yung Ingles. Kaya, pag nagse-self-study po ako, nananalangin talaga ako sa Panginoon. Sabi ko, God, ikaw na maging great teacher ko. Kasi kahit sino pang professor magturo sa akin, hindi ko talaga yan maiintindihan. Kahit sino pa yung kahit mga famous teachers pa yan, professional pa yung ipaharap mo, alam kong di ko din maiintindihan. Pero, Panginoon, pag ikaw, napakadali. Parang pang kinder eh. Parang kinder yung mga lesson pag yung Panginoon yung nagturo. Ganon ka-powerful ang Panginoon. Lahat po ng mga kamalian natin, lahat ng mga past issues natin, isurrender na natin sa Panginoon. Kasi kahit anong kasama pa yan, kahit sabihin ng tao, hindi ka naman karapat-dapat dyan kasi ganito ka, ganyan ka. Pero sa mata ng Diyos, pag hiningi natin ng tawad, malinis tayong lahat. Kasi mahal tayo ng Panginoon. At hindi niya hahayaang mga anak niya maiiwan dito sa mundo. Pagkadating niya, isasama niya tayo sa langit ng bayan. Yan. Failure is not final. Ako po'y naniniwala sa kasabihang lahat ng tao kaya pong magbago. And sana po'y nakapulot po tayo ng aral. Happy Sabbath po and God bless.